Yan. Sabi ng Isaiah 40 verse 8, sa Diyos po ang papuri, ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag. Pero ang salita po ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Amen. Laos na po yung mga national hero na patay na, hindi na po masyado pinag-uusapan ang kanilang salita. Lahat po daw po ay malalanta, lahat po ay kukupas. Even ang ating mukha, ang ating katawan, lahat po ay kukupas po yan. Pero ang salita po ng Diyos, kaya ang sarap po nitong sundin dahil mananatili. Ayaw siya. Sabi po ng Lucas 16:17 sa MBB, mas madali pa maglaho ang langit at ang lupa kaysa mawala ng bisa kahit isang tuldok ng kautusan. Biruin niyo po ha, kahit itong isang tuldok ng kautusan po hindi mawawalan po ng bisa. People of God, niresearch ko po kung ilang words po meron ang Bible. That is 756 na words from Genesis to Revelation. Yun po yung words. At ito pong bawat words po ito ay more on instruction. Sabihin po natin instructions. Ito po yung instruction para po yung blessing ay ma-receive po natin. Kada magkakamali po ang Israel, ang Diyos po ay magbibigay ng instruction of word at sasabihin niya ang blessing. Kaya dito po nakita ko, ang grace po ay instruction para ma-receive mo yung blessing. Hindi po yung blessing muna, no, instruction muna, sumunod ka muna at ito yung benepisyo. Kaya ang grace, ang grace po ay yung pong instruction dahil hindi mo ma-receive ang blessing kung hindi mo susundin ang instruction. Magbasa ka na po ng Biblia, makikita nyo. Sabi nga sa Matthew 6:33, tingnan nyo, seek first the kingdom. Anong instruction? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and saka yung righteousness, then ito ang blessing. In all those things shall be added unto you. Hindi pong dediretso ka muna dito sa blessing. No. Dito ka muna. Ito yung grace. Dahil naunawaan po natin yung instruction, kaya marireceive po ang blessing. Para bang ganito? Pagpapasok ka ng trabaho, ito ang trabaho mo, ito ang trabaho mo, ito ang trabaho mo. Pero ito ang sweldo mo. Ikaw ang magdi-decide kung susundin mo siya o hindi dahil nga may salary. Kaya hindi pwedeng salary muna, saka yung sasabihin mo muna ng amo mo ang instruction, saka ka magtatrabaho. Kaya yun po ang grace, yun pong instruction. Na lagi po sinasabi po ni Apostle Bishop Art, Bible is a book of instruction before leaving earth. Naunawa po ba natin? Kasi po sa tuwing makakakita po ako ng verse na blessing, sa akin pong titingnan po agad, doon sa pinakauna, ay may instruction. Kaya dapat say, amen, amen. No, sumunod ka muna sa instruction, then benefits. Okay. Kaya nga sa'yo, mas madali pang maglaho. John 10:34-35. Sumagot si Jesus, hindi ba't nakasulat sa kautusan na sinabi ng Diyos na kayo mga Diyos, verse 35, at hindi natin maaaring baliwalain ang kasulatan. No, wag po natin babaliwalain ang kasulatan sa Biblia. Ibig sabihin, may instruction. Amen po ba? Sabi, hindi natin mabaliwala ang kasulatan. Kaya kung tinawag niyan Diyos ang mga binigyan niya ng mensahe niya. People of God, ang Diyos po may instruction kung anong gagawin ng ating katawan. Amen po ba? Ang Diyos may instruction kung anong gagawin ng ating mata. May instruction gagawin ng ating kamay, ng ating paa. May instruction po siya sa pag-aasawa. Mga kabataan, mga single na gusto mag-asawa, may instruction po ang Diyos. Amen po ba? Kahit pa kanino, the final instruction ay dapat ang sa Diyos ang ating pong gagawin. 1 Corinthians chapter 7, yun po, sabi, huwag niyong babaliwalain ang kasulatan. Kaya ko po ito yung pinasimulan, that is the introduction verse, para po mas maunawaan po natin ang gusto ng Diyos na gawin natin kung paano natin siya mamahalin. Okay. Parang tahimik yata. Okay lang po, at least nakikinig. Sabi po natin, chapter 5, verse 17-20, huwag ninyong isipin na naparito ako, sabi ni Jesus, upang ipawalang saysay ang kautusan ni Moses. At ang isinulat ng mga propeta,
Hindi daw dito na para pawalang kabuluhan ang isinulat ni Moises at ng propeta. Naparito ko upang tuparin ito. Even si Jesus para tuparin po ang mga nakasulat sa Biblia. Kaya siya din may sabi, huwag ninyong babaliwalain. Dahil mismo siya ay kanya pong sinunod. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, sabi niya, sinasabi ko sa inyo ang totoo, hanggat may langit at lupa, kahit kaliit-liit ang bahagi ng kautusan ay hindi mawawalan ng kabuluhan hanggat hindi natutupad ang lahat. Hindi mawawalan daw ng kabuluhan ang kautusan na nasa sa Biblia. Hindi naman ho nawawala ang langit at ang lupa hanggang ho tayo nakatulog. Ay sabi madali pa daw pong pero ang kautusan hindi pwede natin bumbaliwalain. That's why we obey. Say amen. Kung bakit ho tayo na dito sa place of worship, dahil nakasulat po yan. Ang Holy Communion nakasulat. 1 Corinthians chapter 11, verse 23 up to 31. Sabi hanggang sa akin pagbabalik, gagawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kaya po may Holy Communion. Bakit may offering? Nakasulat din po. Bakit may tithes? Nakasulat. Kaya wag po natin babaliwalain. Kaya nga po, tingnan niyo, bago magbukas ang bintana ng langit at bago mo maranasan ang siksik, lilig at umaapa pa, may instruction. Hindi pwedeng bubuksan ko ang bintana ng langit. Amen, amen. No, sunod muna sa instruction. Ano instruction? Ibigay. Yan. Kailangan ho kasi hindi pwede. Lagi ho may instruction niya. Kaya nga ang grace ay instruction. Nalaman po natin ang instruction. Wow, kaya pala. Kaya tuwan-tuwa ka, you receive the benefits. Hindi pwedeng grace yung agad na direkta. No, instruction muna. Lahat po yan. Okay. Alam ko, ang JA1 Baway, may instruction yan bago ka man. Lahat may instruction yan. Kayo may instruction sa inyong anak. Ang teacher ninyo may instruction sa inyo. Ang inyong pinapasukan, lahat po yan may instruction. Pupunta ka sa ibang bansa, may instruction immigration, may instruction ang airlines. Hindi, maaari hindi. At kailangan sundin mo yon. Okay. Speaking of instruction, ang ating pong Apostle Bishop at si Rev Gani, nalason po sila. Narinig ko po ito nung last anniversary dito. Sabi ni Rev Gani, narinig ko sa kanya, sabi, bakit ba kayo nalason? Ewan ko nga, may instruction na nga sa amin na pagka kami sumakay sa train, tingnan nyo ha, may instruction na pag sumakay kami sa train, wag namin tatanggapin ang nag-aalok ng pagkain at saka tubig. Katabi ko po si Rev Gani, narinig ko po yun. Sabi ko, Rev Gani, bakit nyo pa ho kinain at ininom yung inabot sa inyo? Kasi, tumingin ako kay Bishop nung kami inaalok. Sabi ni Bishop okay daw. Tingnan niya, okay. Para ho bang ganito? Sabi ng Diyos po, tingnan niyo ha sa instruction ng Diyos kay Adan, huwag mong kakanin dahil mamamatay ka. Yan. Tingnan niyo ho, may lumapit na isang ahas. Ano sabi ng ahas? Tingnan nyo, nagbigay din ng instruction. Mas sinunod ni Eva yung instruction ng ahas. Ito naman si Adan, mas sinunod ang instruction ng asawa kaysa Diyos. Tingnan nyo, lahat po sila nagkaroon ng failure. Consequences. That's why marami pong tao, kung bakit may problema, kung bakit hindi maunawaan ang kalooban ng Diyos, hindi sumusunod sa instruction ng nakasulat sa Biblia. Kasi mahilig sa grace. Mahilig po saan? Sa shortcut. Hindi po pwede. Sundin mo muna. Kaya po sinasabi ko sa inyo, lahat po yan may instruction. Basta mag-ano ka, lagi may instruction. Gusto mong gumaling, may instruction kung paano ka gagaling. Anong sabi? Tulungan mo mahirap. Isaiah 41 verse 1-3. Maglingkod ka sa Diyos. Exodus chapter 23, 25-26. Tinignan ko po yung hindi po sa pagsamba, paglilingkod. Tinignan ko po yung paglilingkod sa MBB at saka po dito po sa Hebrew at saka sa Greek, paglilingkod pala talaga. Ibig sa King James, paglilingkod. Kaya kung ikay naglilingkod sa ministry, that is ministry, sabi niya, pagagalingin kita, hahaba ang iyong buhay. Join the ministry. This church. Meron pong mga music, may ushering, may anong pong ministry. Inilagay po ni Rev, yun po ay paglilingkod. Para bang papasok ka sa SM, pwede kang cashier, pwede, ilagay ka kung saan ka nag-apply. Dapat po yung instruction, then sumunod, then blessing. Pero nyo,
Okay. Sabi po dito, verse 19, kaya sino mang lumabag sa pinakamaliit na bahagi ng kautusan, pinakamaliit ho ito ibig sabihin yung simple lang, at magturo na sa iba na lumabag din ay ituring na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Pinakamababa. No? Ibig sabihin, mga ano lang po, napaka low profile. Ngunit ang sino mang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa iba na sumunod din, ay tuturing na dakila sa kaharian ng Diyos. Kaya tandaan ninyo, sabi, tandaan daw po natin, kung hindi nyo mahigit ang pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga pariseo sa kaluban ng Diyos, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Nandito ho tayo nagpupuri, nakasulat po, yung purihin daw natin ang Diyos, anumang sitwasyon. Ang sabi din, mapalad ang nakikinig, kaya nga may nag-share para makinig. Amen po ba? Lahat po yung ating ginagawa dito, kaya kung hindi din lang nakasulat, ay wag na ho natin gawin dahil hindi din naman nalulugod ang Diyos. Kaya mo sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, whether we eat or drink or whatever we do, do it for the glory of God, yung sinusunod po natin ang nakasulat. Kompleto na ho ito ng ating buhay sa totoo lang. Kaya nga po sabi sa 2 Corinthians 5:17, ang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Bakit bagong nilalang? Hindi na yung pamamaraan mo ang ginagawa, kundi yung pamamaraan na ng kautusan at salita ng Diyos. May mababago na sa buhay mo. Dahil nakapag-isa ka sa hari, ang hari po dapat ang masunod. Ang utos ng hari, hindi mababadi. Say amen. Kaya po may bagong buhay. Alam ko ang buhay ko noon, pero nung nalaman ko ang pagsunod, dahil may nabala kung paano magkakaroon ng kabanalan, matuwid na buhay, makikipagkapwa-tao, kung ano magiging buhay ng aking kamay, ng aking mata. Dati po hindi Ang nasusunod, yung aking nakita sa mga barkada ko, kung ano nakita ko sa TV, yung po yung nasusunod at enjoy na enjoy. Pero kaya nga, ang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Hindi ka nakapag-isa sa babae, sa mga santo, sa kanyang kautusan, kundi sa kautusan ng Diyos. Say amen. Kaya ho pa, kaya pa. Wala pa yung pag-ibig po yan. Ikalawang Timoteo 3:15-17. Mula sa pagkabata, sabi ho ni Pablo kay Timoteo. Sino si Timoteo? Bigyan ko lang ako ng background. Si Timoteo po ay isang Griego dahil ang tatay niya ay Griego. Pero ang nanay po niya ay Israelites. Kaya bata pa siya'y binasahan na ng kanyang mother ng Biblia. Kaya alam ho niya ang kautusan ni Timoteo. Siya ho kasi ang ginawa leader doon po sa Greece na mananampalataya na siya po'y disciple ni Apostol Pablo. Kaya sinabi niya, mula pa sa pagkabata, sabi niya, Timoteo, alam mo na ang banal na kasulatan na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan. Bakit? Siniran siya ng kanyang mother na Israelites. Okay. Sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, lahat ng kasulatan ay sinulat sa pamagitan ng kapangyarihan at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay, at para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa, dahil nga po may instruction, ang naglilingkod sa Diyos. Say amen. Kaya po, napakahalagang basahin. At sabi po sa Joshua, chapter 1, verse 8, huwag mong kalimutan, basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo ito, araw at gabi. Para malaman mo kung paano mo matutupad na mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Ang lahat na nakasulat na instruction to receive the blessings. To receive the blessings talaga. Ang grace ay instruction para magkaroon ka ng benefits at pangako ng Diyos na matatanggap mo. Siya po ay may instruction kung paano tayo magtatagumpay. May instruction kung paano tayo makikipagkapwa-tao. May instruction kung paano tayo pagpapalain ng Diyos. Financially, materially, instruction po lahat. Lahat po makikita nyo, bawat buklat ng inyong Biblia, bawat nang makita nyo, may instruction ang Diyos. At bawat po pagkakasala, dahil napakatigas ng ulo ng Israelites, halimbawa sa kanyang galit, talagang parurusahan muna niya. Pero dahil nga siya ay mahabagin, magbibigay muna siya, sasabihin niya, sabihin mo ito. Sabi sa mga propeta, sabihin mo ito sa Israel. Magbibigay siya ng instruction. Pero sa instruction pong yon, may blessing. Kita niyo po si Abraham, binigyan din ng instruction.
Umalis ka sa iyong mga magulang, pumunta ka sa lugar na pupuntahan mo. Ito mo, instruction. Dahil sa pag pumunta ka doon, ikaw ay aking pagpapalain. Ano po ang benefits? Sabi, ang sumumpa sa isusumpain ko. Sabi pa niya, at pagpapalain ko ang iyong lahi. Pero may instruction muna eh. Hindi ho laging pepeting. Kaya nga, ang grace laging sasabihin, shortcut ho agad. Kaya dito ko nakita maraming taong hindi makasunod sa kalooban po ng Diyos. Sa gusto po ng Diyos. Dahil shortcut ang grace. Samantalang napag-alaman ko po ang grace ay instruction. Say amen. Lahat ng gagawin mo sa mundong ito, ang bawan po, ang gobyerno, meron po yung batas. Iba ang batas po ng isa namang bawan kaysa Batangas City. Ibig sa San Pascual, meron silang mga instruction. Kaya nga nasasabi ng iba, kaganda naman ang pamamalakad dyan ng inyong mayor. Ay, ang gaganda, bakit to? Kasi nga, may instruction siya na mayroon kang magkakaroon ng benefits. Noon nga hong COVID-19, di ba, ilang taon, marami silang instruction, pero wala namang benefits. Reklamo tayo ng reklamo, pero sunod tayo ng sunod sa instruction nila. Dito sa Diyos, bawat instruction, makikita ninyo, kasunod ho nun ay blessings. Amen. Sabi ito, kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Kaya sabi yung nakasulat, ano yung nakasulat? Instruction po yun. Ang instruction po, sa Biblia po, informasyon, instruction, then blessing. Minsan ho, information lang. No, informasyon lang. Bakit? Para hindi tayo magkasala. Pero minsan kasunod, instruction naman, dapat gawin po natin yon. Then, para pagpalain po tayo ni Lord. Awit 1, verse 1-3, sabi ho dito, mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masama. Bakit? Mali ho kasi. Ang masamang, pag sinabing masama, ang kanyang isineshare, hindi po instruction ng Biblia. Yan. Hindi instruksyon ng Diyos. Hindi instruksyon ng galing sa propeta na galing din po sa Diyos. Kaya sabi, ang tawag po doon ay masama. Yung mapalad taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa taong nangungutya. Verse 2, sa halip nagagalak siya, sumunod sa mga aral mula sa Panginoon. Ano yung aral mula sa Panginoon? Instruction. Okay. At araw-gabi, ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan. Ang katulad niya isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa, kapag sumusunod at namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon, magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Wow. Say amen. Kata mo, kung gusto mo magtagumpay talaga, sundin mo natin po ang pamamaraan ng nasa sa Biblia. Sabi nga ni Jesus, ang sino magpapawalang halagang ito, kahit na isang tuldok man lamang, ay ilalagay ko sa pinakamababa sa aking kaharian. Ibig sabihin kung gusto nating maging maayos, tayo po sa kaharian po ng Diyos, obey the instruction of Jesus. Amen. Old and new, meron po dyan. At kaya nga po deceiver kita nyo ang instruction si Satan kasi, binabago po niya ang salita po ng Diyos. Kaya maraming nadideceive. Pag inyo pong binasaan doon po sabi niya, gawin mong bato, gawin mo tinapay ang batong ito. Pero doon po sa awit po, hindi ko lang po na yung verse, hindi ho doon. Sabi pala, kung magpapatihulog ka, sabi ganon, sasambuti ka ng anghel. Pero doon sa awit, hindi iba ho ang doon. Iba ang instruction po doon. Ang sabi doon, kung mahuhulog ka. Kung hindi ho magpapatihulog. Kaya lagi si Jesus laging nasusulat. Dahil po ang demonyo nga ay deceiver. Inilalayo po tayo sa instruction po ng Diyos. Say amen. Okay. Pakena. Ito ang ating topic. Instruction ng Diyos kung paano siya ibigin o mahalin. Okay. Iba ang pag-ibig, iba ang pagmamahal na ginagawa mo sa iyong barkada, kaibigan, mother, kapatid, pangulo, iba. Pero ating pong pag-uusapan, ano ang instruksyon ng Diyos kung paano siya ibigin o mahalin. Kasi napakahalaga
Dahil pinakamalagahong utos ay ang ibigin ang Diyos. Okay, praise God. Simula po tayo. Marcos 12:28-30. May isang tagapagturo ng kautusan doon na nakikinig ng pagtatalo nila. Napakinggan niyang mahusay ang sagot ni Jesus. Kaya lumapit siya at nagtanong din, ano po ba ang pinakamahalagang utos? Pinakamahalaga. Sa lahat ng utos, pinakamahalaga ay nagtanong yung pong Pariseo. Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan ninyo mga taga-Israel, mga taga-bawan. Yan. Ang Panginoon nating Diyos ang natatanging Panginoon. Kaya mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Kailangan daw buong puso, buong pag-iisip. Ibig sabihin, walang double-minded. Walang, pag ikay nagdesisyon na mahalin, walang, sa kaya ka na magdedesisyon. Kung bagay buong puso, diretso na. Diretso ka na susunod sa Kanya. Diretso ka na magsasamba sa Kanya, magpupuri. Hindi pagkakasunday. Teka, ako gay dun sa sa birthday party o dun sa No, buong puso, wala nang tanong-tanong. Sunday ngayon, sasambahin mo siya. Bakit? Mahal mo siya. Ibibigay ko ba yung para sa Panginoon? Wala nang tanong-tanong dahil buong puso, buong lakas, buong pag-iisip at buong kaluluwa. Amen. Ang tunay na pag-ibig, buong puso. Sabihin po natin, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Amen. Maglilingkod ba ako? Hindi. No, buong puso, wag nang hindi. Buong puso. Amen. Ay, ang paglilingkod po naman natin, simple lang. Maglilingkod ka dito, mga 3 oras lang. Mga iba, hindi pa. Kumbaga, kaunti ang ginagawa. Mas mahirap yung trabaho po ninyo na ginagawa nyo sa totoo lang. Ang paglilingkod ng Diyos, may instruction siya at may benefits. Sabi niya, pagagalingin kita, pasasaganahin ko yung pagkain, pasasaganahin ko ang iyong inumin. O, saan ka na nakita nun? At pagagalingin ko ang iyong sakit, at pahabahin ko ang iyong buhay. Paano hindi ka maglilingkod? Kaya wala nang tanong-tanong, buong puso, buong lakas, buong pag-iisip. May nabasa ka sa Biblia, dahil nga may kabulustugan tayong ginagawa, alis agad. Desisyon na. Ngayon na, hindi bukas. Amen. Pag may sinare na Word of God, si Rev Alice, masasabi ko Apostle Alice si Rev, hindi, sa isang araw na. O sa isang taon na, pagka 2026 na. Buong puso, ngayon na agad. Huwag nang pagbuok. Bakit? Mahal mo ang Diyos. Amen. Magbabasa pa ako. Hindi, magbasa ka na ng Biblia. Amen. Ano pa? Daniel chapter 9 verse 4. Nanalangin ako sa Panginoon na aking Diyos at humingi ng tawad para sa aming makasalanan. Panginoon, kayo ay makapangyarihan at kahangahangang Diyos. Kahanga-hanga po ang Diyos natin. Amen. Ang iba, hinangaan lang natin dahil kumanta. Sumayaw. Nag-shoot ng bola. Nagsumipa ng bola. Hinangaan na. Nagluto ng pagkain. Hinangaan na. Maganda, hinangaan na. Di mo? Yun lang naman. Gumawa ng eroplano, hinangaan na. Ay, ang Diyos po natin. Kaya bang Di mo, huminga ka. Let everything that has breath, praise the Lord. Awit 150, verse 6. Birin mo, sa bawat paghinga, yan po ang nagbigay na yan, ang Diyos. Hangaan mo na. Thank you, Lord. Wala kang sakit na nararamdaman ngayon. Naku, lalo mong hangaan ang Diyos. Baka kakain ka pa ng mga crispy pata, na lechon, ng mga matatamis. Ako po talagang less na sa matamis. Amen. Say amen. Ay ang mamahal ng gamot. Ang iba, nagtitiis na lang sa turmeric. Dahil nga, wala, kulang. Di ba? Pero sa instruction ng Diyos, walang bayad. Susunod ka lang. Ayaw mo pa, paano hindi mo siya hahangaan? Say amen. Sabi niya,
Kayo po ay at kahangahangang Diyos. Diba? Sabi ni Daniel, pag sinabi kahanga-hanga, yung bang may hinangaan ka sa Kanya, tumingin ka sa langit, humanga ka sa Diyos. Tumingin ka sa buwan, sa anuman, humanga. Ngayon, sabi ni baliwala na daw ang mga nangyayari ngayon na ginawa ng Diyos. Bakit? Dahil po, si King Solomon, siya po'y backslider na. Pero ikaw na humahanga, huwag kang titigil ng paghanga sa Kanya. Pagliwanag pa lang, wow, ang liwanag. No? Sa gabi, wow. Alam niyo, pinakita ko sa mga pastor ko, Hong Kong, Macau, at saka pinagpala. Sabi, tingnan mo ha, walang buwan, pero titignan muna na kaunting liwanag ng buwan. Yan, ganyan. Yung bagang ang tapat, awitan natin si Lord. O Diyos, labis akong namamangha. Alam niyo, mapakita, mamaya, aalis na ho yung ulap. May kasama pang bituin. Ilang beses ko pong ipinakita sa kanila. Ano ibig sabi niya, in the presence of God, there is a presence of joy. Ano sabi niya sa John chapter 8? I am the light of this world. Siya po'y simbolo ng Lord. Even ng araw ho, makita niyo pag pinapakita ko po sa kanila, kanta tayo sa Lord. You know. Ito, ngayon ginagawa ho nila, tuwan-tuwa. Dahil talagang, bago minsan ganito, wala pa rin yung bang parang lang, taklob na, titingin pa lang ako, abay, bigla hong magpapakita ang buwan. Ang Diyos pala, gustong-gusto na siya'y pinupuri. Sa totoo lang, Isaiah 43 verse 21, sabi niya, Israel, nilikha kita para ako'y iyong purihin at parangalan. Kaya pag nagpakita na, Lord, kamangha-mangha ka, napakabuti mo, napakadakila mo. Iniintay ka, di ba sabi sa Hebreo 13 verse 15, sapagkat ang pagpupuri ay nagmumula sa ating mga labi. Purihin mo siya. Kahit ikaw naman, pag pinuri ka, tuwan-tuwa ka. Sa maghapon, wala nagpupuri sa iyo, hindi ka masyadong masaya. Subukan mo may ay talaga naman, subukan mo may magpuri sa iyo. Nung ako'y pinupuri ni Rep Alice, ang sarap ng pakiramdam. Kasi nga pagpupuri ay nagmumula sa ating mga labi. Kaya nga merong awit ng papuri. Ngayon, hindi ka umawit ngayong Sunday na ito. Yung iba, paano sila nakapagpuri sa Diyos? Doon sa bahay, ang gusto ng Diyos sa place of worship. Ay pumunta kayo sa aking templo. Doon niyo ako pararangalan habang kayo nabubuhay. 2 Corinthians chapter 7, verse 14 to 16. Say amen. Okay. Instruction. Sabi, lahat ng dalangin gagawin dito sa templo, ay gagawin ko at aking papansinin. Wow. May instruction Hindi ko sinabi sa loob ng bahay. Dito po sa place of worship. Kaya po pupunta ka at hindi ka kumuha ka ng lakas sa Diyos. Sa kanyang salitang ipapahayag at sa kanyang presensya. Psalm 16 verse 11, in the presence of God, there is a fullness of joy. Doon ka kumuha ng lakas habang nakanta. No? Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Hindi ka lang manunood sa magagandang nandito, kundi talagang pabababain mo ang presensya ng Diyos. Kaya sabi ko nga, pag ikay kumanta at nagpapakita na ang buwan, bigla liwanag, natutuwa na ang Diyos sa pagpupuri mo. Ilang beses ko po yun. Yes, umuulan pa yun, nasa Macau. Even sa Hong Kong, sa Macau pa yun. Di naulan pa yun. Sabi ko doon sa dalawa kong kasama, umawit nga tayo sa Lord. At hanggang sila po nagpapatutunan sa akin, sabi niya, Reb, totoo nga, talagang nagpapakita. At alam niyo po itong pangyayari. Okay, meron po akong i-share sa inyo. Purihin niyo ang kanya nilikha. Ang libho was na binaha. Basta malaking baha, siguradong lubog ang libho. At saka, yung itong tsera. Ngayon ba, lumubog? Okay, tingnan niyo ha. Ang limit ko po kung mamangka po doon sa ilog doon. Lagi, ang ganda ng ilog. Ang ganda. Ang Rosario at saka Lipa. At iba pong lugar. Ibig sa hindi ho yung binaba kahit anong lakas. Kung bagay walang nababalita. Pero ang Libho at saka San Isidro, wala hong history itong last na dumaan. Bakit? Dahil may nagpupuri. Pinupurihin mo, tuwan-tuwa siya. Kasi napag-anuhan ko po, inamin, in Jesus' name, in Jesus' Bit kayo tilalong na, ganun. Ano ba ito? Sabi ko ganoon, hanggang inireveal po nga yung paghanga. Purihin mo ang ulan, purihin mo.
ang mga purihin mo, bumagyo man, purihin mo ang Diyos kahit nabagyo dahil siya ang nagpapabagyo, hindi ikaw. Hindi ang Pangulo, ang Diyos ang nagpapabagyo, inire-release niya ang galit. Okay, at nung pinupuri ko lagi kayo namamaka doon. Ay, ang ganda ng ilog, wow, mga isda dito, wow, ang ganda Lord, grabe ang ilog na ginawa mo ito. Pero nung ito, bigla akong nag-reveal sa akin, wow, Ezekiel 22 verse 30, naghahanap lang ako ng isa. Isa lang daw ha, isa, tao. Oh, ay dalawa ho kami nagpupuri. Yung isa hong aking maintenance doon. Subukan nyo, purihin nyo. Lord, ang ganda ng, babagyo pa lang, purihin nyo. Lord, grabe ka, tuwan-tuwa ho siyang pinupuri. Kahit ho sa kita na nyo, ibubos niya ang puot, sabi ng mga anghel, dapat ka, kapuri-puri ka, o Diyos, na gumawa kahit na, di ba, sa yung kanyang ibubos sa Revelation, yung puot, pero pinuri pa rin sila ng mga anghel. Yes, matuto ka magpuri. Kahit anong sitwasyon, purihin mo anumang panahon. Madilim, maliwanag, alam nyo, hindi ka sisipunin kapag ka umuulan. Sino dito tinatrangkaso pagka umuulan? Ay, naku, naulanan. Naku, nung naalala po, even ho yung mga taga-pinagpalang doon, hindi na ho siya nagsosombrero kahit naulan. Dahil, ang ulan ho, ay paulan ho ng Diyos, hindi ho yung sumpa. Meron daw hong ulan na parusa at merong ulan na hindi. Ano yung ulan na parusa? Ay pababahain niya, ay yung dinidilig niya ang ulan. Yes, sa totoo lang ho. Misa ang bulan. Naku, baka ikisipunin. Naku, sabihin mo lang, wow, umambon. Grabe, Lord. Yes, sinong tao ka? Kasi saan mo nakuha yun? Kasi lagi tayo, naku, kasi yan. Kaya sinipon ka. Pati yung anak sipunin. Ay, subukan ninyong purihin. Hindi, sabi nga, magiging kaibigan mo ang ulan at ang hangin. Sa totoo lang. I experience po, na-experience na at sila nagpapatotoo. Kaya nakita ko, sasabihin na, magsumbrero, bali, wala na ako sa kanila. Ay, dahil hindi naman nga ako sinisipon, hindi naman ako pero iba'y takot na takot kasi nga, dahil sa salita na, lagi na at sabi ng bishop, laging yayaman ako, gaganda ang buhay ko, laging speak. Pero meron nga akong instruction Purihin mo ang ulan, purihin mo ang damo, purihin mo ang bundok, dahil nilikha ng Diyos yan. Say amen. Oh. Kaya di ba ang ulan dahil pagpapala o sumpa, ay kaso, ay nilagnat ka, ay di, kasama. Parusa daw po yung, pero subukan mo, I experience po, a lot, pagka-aeroplano na gano'n, yung biglang magkakaroon ng air pocket, gano'n, ay naku, gusto ng Diyos, ako yung umawit. Lord, wala kang katulad, kay buti-buti mo. Kasi sa lugar ho na yan, walang naawit, walang nagpupuri. Gusto talaga nagpupuri. Kita nyo si Apostol Pablo. Kita nyo ha? Si Silas at saka si Pedro. Di ka sila nakatali. Anong ginawa nila? Nagpuri lang sa Diyos. Di pa sila kumanta? At nung nagpuri, may dumating na anghel. Bakit? Nagpuri Oh. Ay, nagpuri, umawit sila ng papuri sa Lord. Sa Apostol Pablo, ganun din, umawit siya ng papuri sa Lord. Ay, umawit ay narinig ng Diyos. Kaya sa halip na naku, Lord, ba't ba nang ganito ang buhay ko? Magpuri, umawit ka na lang. Pinupuri ka namin, oh Jesus. Oh, that is faith. Say amen. Kaya tapat kayo sa pagtupad ng inyong pangako, namamahalin nyo ang nagmamahal sa inyo at sumusunod sa inyong utos. Mamahalin daw ng Diyos ang paano? Ang pagmamahal sa Diyos ay pagsunod sa kanyang salita. Mamaya, sasabihin ni Jesus, nandito, na ang pagmamahal sa kanya ay sumusunod sa kanyang salita. Okay. John 14:21, sabi mo, ang sino man tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko, ang siyang nagmamahal sa akin. Anong utos ang sinusunod mo? Kailangan alam mo may sinusunod ka. Dahil nagbabasa ka ng Biblia, nakikinig ka, may susundin ka. Okay. Ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama. Ito mo, mamahalin ka na ni Jesus, mamahalin ka pa ng God the Father. Grabe. Kaya huwag mo sasabihin, gusto mo yung magmahal sa iyo, sumunod ka kay Jesus. Dahil nagmamahal sa Kanya, ay mamahalin din daw niya. Okay. Mamahalin ko rin siya at ipapakilala ko ang aking sarili sa Kanya. Pero magpapakilala siya.
Ibig sabihin, siya'y makapangyarihan, walang imposible, walang mahirap, hindi nagbabago, nagpapagaling, nagpapalaya, nagpapaganito, nagproteksyon, nagbibigay ng tagumpay. Magpapakilala, kaysa lang laging lalabas sa isip mo, puro negative, pero ganito, pero hindi mo alam, nagpapakilala na siya sa'yo. Kaya hindi ka magkukulang kasi sinusunod mo ang instruksyon sa mga bagay na ikipagpapalain ng Diyos. Say amen. Tinanong siya ni Judas, hindi si Judas Iscariot, Panginoon, bakit sa amin lang po kayo nagpapakilala at hindi sa lahat? Hindi siya nagpapakilala sa lahat, kaya nga po wala sila rito. Sa totoo lang, ang hirap pumunta sa place of worship. Talagang binigyan mo na ng mga bagay na para lang mapakapunta. Pero pagpunta, wala lang. Yung isa nga nakulong na, pinutahan namin sa kulungan, nakalaya, pero umatid lang ng 2 beses, mamaya hindi na Bakit? Hindi pa nagpapakilala ang Diyos. Bakit? Hindi sumusunod. Hindi kasi sumusunod, kaya hindi talaga magpapakilala. Kung sino siya, kung anong meron sa kanya, kung anong dapat gawin, hindi talaga i-reveal niya kahit paano, hanggat hindi binubuksan. Kaya habang tayo sumusunod po sa kanya, lalo siya magpapakilala kung ano yung ating susundin para tayo pagpalain. Okay. Ang nagmamahal sa akin ay susunod sa aking salita. Okay. Ang nagmamahal susunod sa kanyang instruksyon. Mamahalin siya ng aking ama at mananahan kami sa kanya. Ngunit ang di nagmamahal sa akin at hindi sumunod sa akin mga salita, instruction. Ang mga salitang narinig nyo ay hindi nanggaling sa akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. Ibig si Jesus, ang kanya ipinamuhay dito po ay ang salita ng God the Father. Ang mga nakasulat na dapat niyang ipamuhay hanggang kamatayan. Kaya nga po siya ginawang hari ng mga hari at siya pinarangalan. At pinamahalan ng God the Father ang lahat. Bakit? Dahil hanggang kamatayan, sumunod siya sa instruction ng God the Father. If you want victory, lahat po naman nandyan na. Susundin mo lang, magtatagumpay ka. Sabi sa Joshua, chapter 1. Mga halimbawa naman ng mga may pagkukulang sa pag-ibig sa Diyos. Yan. Ano na mga halimbawa? I hope hindi po natin ito nagagawa. Kung nagagawa naman natin, obey the instructions of God. John 5:29-42. Sinasaliksik niyo ang kasulatan sa pag-aakala na sa pamamagitan nito'y magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ang kasulatan mismo ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Pero ayaw ninyo lumapit sa akin upang magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Hindi ko hinahangad ang papuri ng mga tao. Kilala ko talaga kayo at alam kong wala sa mga puso ninyo ang pagmamahal sa Diyos. Bakit? Ayaw sumunod. Kaya nga siya galit na galit sa Israel. Di po ba? Talagang may namamatay, may nagkakasakit. Sabi niya, kung hindi kayo susunod sa akin, ipararanas ko sa inyo ang mga sakit na ipinadala ko sa Egypto. Alam niyo po, maraming namamatay na tao dahil sa sakit. Kaysa aksidente, kaysa napatay, nagpakamatay, o namatay, kundi dahil sa sakit. Yung pala ho ay dahil hindi sumusunod sa instruction ng Diyos. Okay. Sabi ng Matthew 10:37-39, ang nagmamahal sa kanyang magulang nang higit sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. Ayan. Ito yung pinaliwanag ni Jesus. Ang pagmamahal po ay pagsunod sa kanya. At ang nagmamahal sa kanyang anak na higit sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. Bakit? Kasi mas sinusunod pa ho natin ang magulang kaysa salita ng Diyos. Mas sinusunod pa ho natin ang ating anak kaysa salita ng Diyos. Mas sinusunod pa ho natin ang instruksyon ng asawa kaysa salita ng Diyos. Kaya sabi, at ang sino mang umayaw at sino mang ayaw sumunod sa akin dahil natatakot siyang mamatay para sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang taong naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alin ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang usapin ho natin, wala pa hong pag-aalay tayo ng buhay sa kanya, sa totoo lang. Napakasimple pa lang, hindi pa natin magawa. Ay paano ho kung dumating at naiwan ho tayo sa mundong ito? Ayun ho talagang ang ating buhay ay aalay ho natin sa Kanya. Susunod ho tayo sa instruksyon, huwag kang magpapatatak ng 666. Yung pong tinatawag na microchips. Kasi nga po, ito yung hindi nga sumunod man lang sa Kanyang kagustuhan. No? Hindi man lang pinarangalan ang Diyos sa Kanyang buhay. Hindi man lang isinare ang salita na may kapangyarihan. Yun po ang ating ichismis. Kung tayo may chismoso, mas masarap ichismis. Mahirap i-chismis pero kailangan gawin natin. Bakit? Dahil may instruction ang Diyos. Humayo ka sa sanlibutan, ipahayag mo mabuting balita. That is the word of God. At turuan nyo silang, sabi sa verse 20, sumunod sa akin. Yan.
Kaya sabi, nagmamahal daw, kasi mas sinusunod minsan yung ama, yung ina, yung anak. Kita niyo ho, kapag ka ikaw ay kinuha ng boss mo o ng manager sa trabaho, yung salita niya ang iyong magiging buhay na. From Monday to Saturday. O kay Monday to Friday. Sasabihin niya, ito ito ang trabaho mo. Ito ang gagawin mo. Ito, magsisimula ka ng alas 7, matatapos ka ng alas 4 o alas 5. Araw-araw yon. Monday, Tuesday, araw yon. Tapos sabi, at ito ang sweldo mo. Gagawin mo yon dahil sa sinabi niya, dahil may pera. Tama po ba? Yan. May pera. Kaya kung sino yung halimbawa yung nagbibigay sa iyo ng pera, susunod ka doon. Dahil, pag nagsalita siya, at hindi mo sinunod, magagalit siya sa iyo. Sa Diyos, wala kang gagawin. Napakasimple lang ng ating ginagawa sa Kanya, lalo pagka Sunday. Diba? 2 oras, makikinig ka, aawit ka, magpupuri ka, Holy Communion, then uunawaan mo yung salita, then mamaya, victory, tapos na. Anong gagawin natin sa labas? Pararangalan mo siya. Sabi sa Jeremiah 13 verse 11, Israel, nilikha kita para sa akin upang ako'y iyong parangalan at bigyan ng kapurihan upang makapaglingkod ka sa akin. Amen? That's why God called us para siya sundin ang nais niya sa atin. Ito po ang major na dapat natin gagawin sa Diyos. Nandun po sa Revelation chapter 4 verse 8 to 10. Sabi doon, parangalan, papurihan, ang Diyos na lumikha, tumawag sa atin. Ang Diyos na nag-alay ng kanyang buhay, siya'y pasalamatan at paglingkuran. Sa langit po yun ha. Kaya ganun din po ang ating gagawin sa pagkatawag po sa atin. At sumunod po sa mga nakalulugod sa Kanya. Naunawa po ba? Matthew 10:37, ang nagmamahal sa kanyang mga magulang na gitsa, hindi karapat na, Matthew 7:21-23, marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makapapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kaluban ng aking amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Sumusunod daw po sa instruksyon. Pag sinabing kaluban, yung po sa kanyang na kagustuhan. Marami magsasabi sa akin sa araw ng paghukom, Panginoon, hindi ba't sa ngalan nyo ay nagpahayag kami ng inyong salita? Nagpalayas ng masasamang espiritu at gumawa ng maraming himala? Ngunit sasabihin ko kayo, hindi ko kayo kilala. Bakit? Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa. Kaya hindi niya kilala, hindi siya mahal. Hindi ho sumusunod. Makikita niyo, lagi sinabihan niya, hindi kilala. O kaya sabi niya, hindi ko kayo kilala dahil hindi sumusunod sa kanyang mga instruksyon. Ano pa? Matthew 25 verse 1-13. Ito po ay yung 10 virgin. Ang 5 ay hangal at 5 ay matatalino. O kaya, sabi ho ay, hating gabi na nang may sumigaw, nariyan ay kakasal, halikat sa lubungin ninyo. Verse 7, nagising ang 10 dala at inihanda ka ni kanilang ilawan. Sinabi ng mga mangmang sa marururo, pahingi naman ng kaunting langis. Malapit na kasing mamatay ang mga ilawan namin. Verse 8, sinabi ng mga mangmang sa marururo, pahingi naman ng kaunting langis, malapit na mamatay ang ilawan namin. Sumagot sila, hindi pwede, dahil hindi magkakasya sa atin ang langis. Pumunta na lang kayo sa tindahan at bumili kayo mangmang. Ang nagbibigay ho ng langis, that is the Holy Spirit, ay si Jesus. Ay mangmangaho itong tatlo, ay umalis ho sila. Hinihintay. Alam niyo ba tayo pinaghahanda ng Diyos? Sa umaga, sa gabi, sa hapon, sa tanghali. Dahil siya'y dadating. Ano yung paghahanda? Ibig sabihin, tayo'y malugod na sumusunod sa kanyang instruksyon. Tayo nagpupuri, nagpaparangal, sumasamba, nagpapasalamat lagi, anuman po sitwasyon ng ating buhay. Amen? At naglilingkod. Ang paglilingkod, ang tunay na paglilingkod sa Diyos, yung bang isineshare mo ang kanyang salita at ang kanyang pangalan at ang kanyang nilikha. Pasikatin mo siya sa iyong buhay. Pasikatin mo siya sa mga taong kaibigan mo, sino man, kasi mas masarap siyang pasikatin kaysa mga tao. Kasi po, na-orient lang po tayo na laging pinasisikat natin. Yung mga tao may ginawa, nagsayaw lamang, hinangaan na. Isinot lang yung ball sa basketball, hinangaan na. Di po ba ganoon? Ngayon mamaya may kumanta na naman, mas maganda, hinangaan na. Yun. Kung bakit tayo po'y palahanga, the question is, kung palahanga po tayo sa Diyos, i-share mo naman siya. Mas masarap siyang
parangalan kaysa sa... Kaya nga sabi niya, at pinuri nila ang nilikha sa halip ng lumikha. Siya ang iyong papurihan mo talaga. Huwag kang tumigil ng pagpaparangal sa Kanya. Bakit? Doon siya natutuwa sa iyo. Yan. Okay. Verse 10, kaya masamang ma'am para bumili ka ng lalaki sabang wala sila, dumating ang lalaking kakasal, si Jesus. Ang 5 nakahanda ay sumama sa Kanya sa handaan. Yung daw nakahanda, hinihintay yung pagdating ni Jesus. Pagpasok nila ay sinara ang pintuan, maya-maya dumating na ang 5 mangmang na dala at nagsisigaw. Papasukin niyo po kami, pero sumagot ang lalaki, hindi ko kayo kilala. Ganun naman, hindi ko kayo kilala. Bakit? Dahil hindi nga nagmamahal sa Diyos. Hindi sumusunod sa instruksyon. Okay. At sinabi ni Jesus, kaya magbantay kayo dahil hindi nyo alam ang araw o oras ng aking pagbabalik. Sa Marcos po, sinabi doon, magbantay daw tayo oras. Pero sa Matthew, sa umaga, sa gabi, sa kayaw tayo, ay doon lang sa oras-oras. Ibig sabihin, kapag tayo may ginagawang kabalastugan, ngayong oras na ito, teka muna, bye, mag-aalas 12 na, kailangan, Lord, patawarin niyo po ako. Diyos ko po, patawarin niyahan. Ngayon, ayos na. Ngayon, mag-aalaw na, may ginawa tayong kabalastugan. Lord, patawarin, pagsisiya ka po. Ay, oras-oras daw eh. Baka nga makadating siya eh. Talaga, ibig sabihin, wag kang gagawa ng kabalastugan talaga. That is instruction. Amen. Kung kayo nagbabasa po, maunawa po ninyo ito, okay ha? Kasi oras-oras, sa Marco po sinabi oras-oras. Yung po ang revelasyon kay Mark, ng kapag-asa. Pero kay Mateo naman, ang kanyang revelasyon ay umaga, tanghali, gabi, at saka madaling araw. Yan. Kaya nga ito himang-mang umalis pa. Nagbabantabi. At hindi ko kayo kilala dahil hindi nga sumusunod. Sila po on and off, di ba sabi, patay sindi ang kanilang kakaunti na lang is. Ibig sabihin, on and off, maglilingkod, hindi. Magpupuri, hindi. No, dire-diretso dapat. Amen. Ano man bagyong dumarating? Binrek ka man ng syota mo, dire-diretso. Hiniwalayan ka man o ano man nangyayari, dire-diretso ang pagpupuri, hindi on and off. Amen po ba? Say amen. Yan. Lucas 13 verse 20-27. May isang nagtanong, Panginoon, kakaunti po ang maliligtas, sumugot si Jesus. Pagsikapan ninyo makapasok sa makipot na pintuan. Pag sabi makipot po na pintuan, ang hirap yun. Di ba? Pag makipot, sino nakapasok na sa makipot, pipilitin mo kasi meron kang kukuhanin doon sa loob. Ibig sabihin, kahit anong mangyari, di ba? Para bang ang hirap sundin yung salita. Yung po sabi, mahal mo ang iyong kaaway. Mahirap po yan, pero pipilitin mong mahalin. Dahil may instruction ng Diyos. Amen? Yes. Sabi, ako'y Diyos na banal, kahit magpakabanal kayo, ay talagang magpakabanal ka. Ibig sabihin ng kabanalan, kung ari po'y kasalanan, iiwas po tayo. Alam mo, hindi nakalulugod sa Diyos, iiwas po tayo, wag po tayo makikisama. Makikisama dahil po tayo mapapasama. Yung po ang kabanalan, marunong umiwas sa mga di nakalulugod sa Diyos. Okay. Sabi ko dito, marami magsisikap na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag isinara na may-ari ang pinto, maiwan kayo sa labas ng nakatayo. Kumakatok at tumatang, Panginoon, papasukin niyo po kami. Ngunit sasagutin niya, hindi ko kayo kilala. At sasabihin ninyo, nakasala po namin kayo sa pagkain at pag-inom. At nagturo po kayo sa lansangan sa bahay namin. Sasagot naman siya, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng masama. Ang mga gumagawa ng masama, yung hindi sumusunod sa instruksyon. Kaya po ang tawag sa hindi Israelites ay Gentiles. Kasi nga po, hindi sila sumusunod sa salita ng Diyos. Makasalanan. Kaya sabi, hindi kilala. Ano pa? Tingnan nyo ha, sa 1 Corinto chapter 8 verse 3. Ngunit ang taong nagmamahal sa Diyos ay siyang kinikilala ng Diyos sa kanya. Ano ang nagmamahal? Sabi ni Jesus, ang nagmamahal sa akin ay susunod sa aking salita. Kaya pag hindi pala tayo sumusunod, hindi niya kikilalahin dahil walang pag-ibig ang mga taong hindi sumusunod sa instruksyon niya. Kahit sa mag-asawa, pag hindi na ako kayo nagkakasundo, hindi mo na sinusunod, pagtimpla ka pa, magtimpla ka mag-isama. Di ba gano'n? Oo. Baka sabi, magluto ka na. Bahala ka magluto, may binagay ka ba? Tingnan nyo, iba na. Hindi na sumusunod. Bakit? Wala na akong pagsunod sa salita. Pero pagka mahal na mahal mo, I love, ipag-isip mo ka ng nandyan na, kanina pa. Yeah.
Timo, sinusunod, advance pa, alam na yung iyong kultura. Oh, kaya kung alam mo ang Diyos, susunod ka talaga. The way nung sinabi niya, ano gagawin ng iyong kamay, ng iyong katawan, ng iyong mata, ng iyong tenga, ng iyong, pag-aasawa, may instruksyon. Di ba? O may instruction siya, huwag kayong maghihiwalay. O, kaya kung mag-aasawa ka, be sure na huwag mo nang hihiwalayan yan. Kaso pag ikimiwalay, merong hiwalang blessing. May instruction na ho eh. Kaya sino mga mag-aasawa pa dito, huwag kayong maghihiwalay. May instruction di ba? Sabi niya, nagagalit ako sa naghihiwalay. Dati ho kasi, kaya kami dati na Arlene, naghiwalay. Hindi ho ako born again noon. Hindi kasi born again. O ano ako na born again? Yun. Gumawa ng paraan ng Diyos. Kasi nga may instruction eh. Say amen. Nako, ang sama ho ng aking buhay noon, tunay pag-isipin talagang hindi, kaya nga nawala ako ng kapayapaan, pero ako pala tinatawag na ng Diyos. At yun nga, sumunod. Sumunod ka lang talaga eh. The way kung paano magagastusin ang pera mo. Diba? Yung mayayaman, may instruction po sa mayayaman. Sa James. Lahat po yan. Kung paano pupuri ang mga bagay. Kaya nga magbasa ka. Sabi mo sa'yo katabi, magbasa ka. At ngayon, may pagmamahal, susunod ka. Pag hindi ka sumunod sa instruction, papunta ng ibang bansa, hindi ka makakarating doon. Pag kukuha ka ng passport, may instruction po para kayo makakuha ng passport. Tama po ba? Magpapakasal kayo, may instruction ang government paano magpapakasal. Say amen. Sakit nga ho, may instruction. Meron akong 8 nakuha sa Biblia na ikay pagagalingin ng Diyos sa kanyang instruction. Grabe. Tumulong sa mahirap, magpapatong ng kamay, pahiran ng langis, biruin mo. Huwag ka magbubuhos dahil sabi pahiran, hindi buhos. Ang pagbubuhos po, yung pagtatalaga ng king, binubuhusan. Pero sabi niya, pahiran ninyo ng langis ang may sakit, gagaling. Say amen. Kaso hindi ho natin pinapahalagahan. Laging papahalagahan, ganto. Pahalagahan mo yun. Kaya ang sino man hindi magpapahalaga, sabi niya, sa kalit-lit ang aking kautusan, maging tuldok. Sabi, ay ilalagay sa pinakamababa. Kaya hanggang ngayon ho, kung paano tayo magpapalayas ng mga demonyo at kung paano tayo magpapalayas ng mga nandidemonyo. Diba? May instruction lahat Sa ngunit ang taong nagmamahal sa Diyos ay siyang kinikilala kung gusto mong pakilala ang Diyos, sumunod ka. Sunday instruction din po yan. Sa tuwing araw ng pamamahinga, ang pamahinga po ng Pilipinas ay Sunday. Ang pamamahinga ng Israel at saka ng Saudi ay Saturday. Ang iba po'y Friday. Ang Israel ay Saturday. Pero tayo po, ang pamamahinga natin, sabi sa ikapitong araw, mamahinga kayo. Bakit? Dahil nga, pupurihin natin siya. Instruction po siya ngayon, mas mahal mo yung kaibigan mo. Tayo pumunta doon sa naku, ang dami ng pagkain, lechong manok. Sumunod. Di masumunod sa instruction kaya sabi, ang magmahal sa kanyang asawa, anak, magulang, nang higit sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Bakit? Hindi po niya kikilalanin. Hindi ako may sabi niyo na sa instruction po ng Biblia. Tapos na ho tayo. 1 Corinto 16, verse 14. At anumang inyong gawin ninyo ng may pag-ibig. Pagsunod sa instruction ng Diyos. Halimbawa, kinakaasawa, ay gawin mo ang instruction ng Diyos. Kung paano mag-aasawa. Gawin mo ang instruction kung paano pag may anak ka na. Gawin mo ang instruction, mahalin mo daw ang iyong magulang, hahaba ang iyong buhay. O kung ikay anak, may magulang ka, sabi, igalang mo yung ama't ina. At hahaba ang iyong buhay at pagpapalain ka sa inyong lupain. Ito yung may instruction Hindi pwedeng magalit ka. Kaso nga born again ka na. Ngayon, bakit hindi na ipamuhay? Hindi mahal ang Diyos. Kaya sabi, hindi ang kinikilala niya ang mga nagmamahal sa Kanya. Kaya lagi sabi siya, meron po tayong example sabi niya, hindi ko kayo kilala. Ako po'y nagpalayas. Ako po ay nakasala ko at nagsalita ng gano'n. Sabi niya, hindi ko kayo kilala. Okay. 1 Corinto 13 verse 1, ito pa yung ipinaliwanag ni Apostol Pablo about yung love.
Kung makapagsalita man ako ng iba't ibang wika ng mga tao at mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig. Bakit? Nakapagsalita kasi hindi nga sumusunod. Nakapagsalita, lalabas siya kada malunggay yung ano? Kung ano na, kalamansi. Ay sabi, ngunit wala naman akong pag-ibig, para lang akong batingaw na umalingaw-ngaw o pumpiyang na tumataginting. Kung may kakayahan man ako maghayag ng mensahe ng Diyos, tulad ko, naghahayag, pero hindi naman ako sumusunod sa mga instruksyon niya, wala po akong pag-ibig sa Diyos. Ang isang taong hindi ka sumusunod sa Kanya, ay wala kang pag-ibig. Kaya ka lang naman sumusunod sa iyong amo, dahil may perang ibinibigay sa inyo. Kaya sinabi din ni Jesus, Matthew chapter 6, verse 24, hindi pwedeng maglingkod sa akin. Sabi, ang kayamanan, hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Ang isa itatakwil. Dahil susunod lang ang tao dahil nga mayroong blessing na pera. Ang sa Diyos, sumunod ka muna, hahabulin ka ng blessing. Amen. Deuteronomy 28, di ba sabi doon? Kung sinusunod lang sa ako, hahabulin ka ng pagpapala. Sa English, sabi, blessing will overtake you. Di Englishin na lang natin. Sa Tagalog kasi, hahabulin ka pa. Pero sabi sa English, the blessing will overtake you. Pero ang mahalaga, sumunod ka sa instruction. Amen. Sabi ito at may pangunawa sa lahat ng lihim ng katotohanan, sa lahat ng kaalaman. Scientist ka man, ang galing-galing mo, ang talino mo. Di ba? At lihim ng katotohanan, at kung may lipat ko man ang bundok sa laki ng aking, nakapapalipat ang bundok dahil ang pananampalataya. Sabi niya, ngunit wala naman akong pag-ibig. Walang pagsunod sa instruction. Wala akong kabuluhan. Siya mismo may sabi. Verse 3, kahit ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian, ang giver, at ialay pati aking katawan upang sunugin kung wala akong pag-ibig, hindi din naman sumusunod. Useless din. Wala pa rin akong mapapala. Sabi sa verse 4, ang tao may pag-ibig, kailangan may ganitong karakter. Mapagtiis. Bagamat hindi mo pa nare-receive yung pangako ng Diyos, magtiis ka. Sinusunod mo pa rin siya. Ako naman laging na-attend Ako naman laging nagbibigay Ibinibigay ko naman ang aking ikapu magtiis ka. Ang pag-ibig ay pagtitiis. Say amen. Yes. Kung wala kang pinagtitiisan, hindi pag-ibig yan. Diba? Sino nagsha-sharing kayo? Ginagawa ko na namang lahat. Anong lahat-lahat? Nek-nek mo? Anong lahat-lahat? Tunay ba? Ano ka? Perfecto ka na? Hindi nga. Nagagawa mo lahat ng nasinabi ng Diyos sa Biblia. Amen. Lahat po tayo mayroong nangyayaring kabulustugan minsan sa atin. Kaso ang magandang instruksyon sa ipagsisiya talikdan ang kabulustugan. Alam niyo man ho yung kabulustugan dahil tayo mga Batanggenyo. Amen. Sabi, mapagtiis, mabait. Yan. Still mabait. Hindi matapang. Ayan. Ano ba ang matapang? Umalis ka dyan! Hindi lagi naman yan. Lagi naman, di ba, yung ganun matatapang Yung pag sinabi matapang, yung bang salita yung bang lagi malakas Muna yan, matapang yan. Ay lalo lang pagka nanipa ng tanong lalo mas matapang yan. Ano pala? Yan. Hindi daw matapang. Yan. Mabait, hindi marunong mainggit. Yan. Sabi mo sa katabi, hindi ako naiinggit sa'yo. Iulitin ko ang inggit, yung bang, halimbawa, ang ganda ng sasakyan mo, at ang ganda ng bahay mo, may pamilya ka na inggit sa'yo yun. Yan tawag din inggit. Huwag ka nang, sabi dito, hindi mainggit, ang pag-ibig ay hindi naiinggit. Kahit pa siya malaki yung bahay, nasa abroad, no? Ikaw na ang ulam mo ganito lang, tuyo. Wala naman sa Jayong Bawan. Alam ko lagi ng mga hamas, sasarap pagkain ng taga Jayong Bawan. Yun ang inggit. Buti pa siya, ang ganda. Buti pa, napakaswerte naman, yan ang inggit. Iba ho ang selos. Ang selos, mahal na mahal mo siya, pero may minamahal na iba. Yun ang selos ha. Magkaiba ang inggit saka selos. Ako'y nagseselos sa iyo dahil ang ganda ng hindi ho selos yun. Inggit yun. Ang selos yun, mahal na mahal mo siya,
Talaga ibinigay mo na lahat. Talaga suporta. Pero mas mabait pa kaysa iba. Yun ang selos. Ha? Kaya ang ihanapin nyo, yung hindi ka magseselos. Okay. Hindi hambog, hindi mayabang, mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali. Lalo pag sa Diyos na. Ano? Hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim na sama ng loob sa kapwa, hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Matyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa, tinitiis ang lahat. Ano ba nangyayari ngayon sa iyo? Oh, tagal ko ng born, ba't ganito pa nangyayari? Kung nakakilala, ganito pa rin. Tiisin mo. Ang lamig kong pinagtiisan. Pag-ibig pala yun. Oh. Sa dami kong pinagtiisan, ay alam ko kayo din, kasi pagsubok ng Diyos. Bakit? Sinusubok ng Diyos ang pag-ibig mo sa Kanya. Kung sumusunod ka pa rin sa instruction niya. Kung susunod at susunod, ako, ayaw ko na mag-Bible study, ayaw ko na mag-share. Nako, hindi. Kaya nga sabi sa Pahayag chapter 3, di ba? I think Pahayag chapter 3, verse 20 ba yun? Sabi ay, hindi ka na mainit, hindi ka na malamig. Ngunit ang pag-ibig mo sa akin, ang gusto kong makita. Oh, gawin mo yung dating ginagawa mo sa akin nung una. Nung po siya kinakakilala, ano ba ginagawa mong grabe ka? Talaga nandun prayer meeting, nandun Bible study, nandun share, ganito, sabi ng Diyos, gawin mo muna, kung ang unang pag-ibig mo sa akin, gawin mo yung unang ginagawa mo para sa akin. Gaano kakainit noon? Say amen. At sumusunod ka pa rin hanggang ngayon, nagpupuri ka pa rin, sumasamba, naglilingkod, nagpapasalamat sa Diyos, at ito ang dapat ang karakter, pag-ibig na ito. Say amen. Last, Santiago chapter 1 verse 12. Mapalad ang taong nanatiling matatag sa kabila ng pagsubok. Dahil pagkatapos niya mapagtagumpayan ang mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. May pangako ang Diyos, kaya tayo sumusunod sa Kanyang instruksyon. Ngayon, magagawa mo lang yon kung mahal mo siya. Kaya sabi niya kay Peter, Pedro, pinakita yung isda. Mas mahal mo ba ako? Pinakita yung isda ni Pedro nahuli. Kaysa sa mga ito, dahil nga bumalik uli siya sa pangingisda. Sinabihan na ang ikaw ay mangingisda ngayon ng mga tao, mamamalakayan tao. Bawsunod siya yung bangka. Pedro, mas mahal mo ba ako kaysa mga ito? Sinabi sa bangka, doon sa kanyang material na na dapat, kumbaga, sige, bago last. Pedro, mahal mo pa talaga ako? Sabi ni Peter, kayo po ang nakakaalam. Bakit 3 beses na sinabihan siya? Kasi 3 beses siyang idininay. Kaya nung siya nagsalita, kayo po ang nakakaalam. At ang alam ko lang kung sumusunod tayo. Saan? Sa mga salita na nasulat sa Biblia. Nandun na po ang lahat ng instruksyon ng ating buhay. Say amen. Tumayo po tayo sa mga nagmamahal kay Jesus. Thank you, Jesus. Pinakamalakang utos nagtanong, ano daw ang ibigin mo ang Diyos buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Pagsunod talaga. Oh, bilang isang single, bilang isang maasawa, bilang isang byuda, soltera, mamuhay ka sa salita ng Diyos. Amen? At huwag mong kalimutan maglingkod, magpuri. Kung dahil ng pera, hindi mo kinakalimutan lahat ng salitang sasabihin ng iyong amo at pagagandahin mo pa ito, mas pagandahin mo ang salita ng Diyos na sinusunod po natin. Ang pagsamba, pagpupuri, pagpaparangal. Paki-flash na yun. Yan. Sing this song sa the Lord, habang may hininga sa iyo ako'y sasamba. No? Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Inuudit ko, sabi ng Diyos kay Peter, Pedro, minamahal mo ba ako kaysa mga ito? Ibig sabihin, sino ba talaga mas mahal mo? Mas mahal mo ang Diyos kaysa sa lahat ng bagay. Dapat lang. Ang Diyos ay hindi unfair. Kaya sinabi niya kay Abraham,
Abraham, sinubok niya. Tiningnan niya kung mahal siya, kung susunod. Hey Abraham, ihandog mo sa akin si Isaac, ang iyot mo, ang pinakamamahal mong anak at nag-iisang anak. Sinubok niya kung mamahalin siya, susunod. Pero si Abraham, hindi nagdalawang isip. Siguro sinabi ni Sarah, Abraham, saan kayo pupunta ni Isaac? Hindi niya sinabi kung anong gagawin. Papatayin niya si Isaac para ihandog sa Diyos. Dahil kung sasabihin niya, hindi papayag si Sarah. Bisa sa ating buhay, akala natin pag may nawala, unfair ang Diyos. Hindi. Kasi sinusubok niya kung mahal mo siya. Dahil kung anong meron ka ngayon, galing sa Kanya. Say amen. Sing this song to the Lord. Habang may hininga sa'yo ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, mamahalin kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Itataas kita. Sabihin mo kay Jesus, itataas kita. Sa buhay ko, sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita, Jesus. At sabihin muli natin, habang may hininga, habang may hininga, sa'yo ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, mamahalin kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Mamahalin kita. Buong puso, people of God. Sabihin mo yan kay Jesus. Iparinig mo yung awit mong yan. Kita. Open your heart. Sa buhay ko, sa puso ko, mamahalin, sasambahin. Sasambahin kita, oh Jesus, karapat-dapat kang sambahin. Sasambahin kita. Sa buhay ko, sa buhay declare, ko, people of God, sa puso ko, sasambahin kita. For the last time, sabihin po natin, habang may hininga, habang may hininga, sa'yo ako ay sasamba. Yes, Lord. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, mamahalin kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Pararangalan kita. Pararangalan kita. Sabi, pararangalan. Pararangalan kita. Sa buhay ko, sa buhay ko, sa puso ko, sa puso ko, pararangalan, pararangalan. At sabihin po natin, hahangaan kita. Hahangaan kita. Oh Jesus, karapat-dapat kang hangaan. Hangaan kita. Sa buhay ko, declare, people of God. Sa puso ko. sa Hidiin mo yan. puso ko, Hahangaan. For the last time, paglilingkuran kita. Paglilingkuran kita. Paglilingkuran
kita sa buhay ko, sa puso ko. Paglilingkuran kita. Paglilingkuran kita. People of God, bow down your heads and close your eyes. People of God, huwag kang mag-desisyon bukas, ngayon. Sabi ni Diyos, sabi ni Lord, ni Jesus kay Peter, no, mahal mo ba ako kaysa mga ito? At last na sinabi niya. At nagtanong naman, sabi ni Peter, Panginoon, ikaw po nakakaalam na ikaw ay mahal ko. At mula nun, kahit anong kamatayan na harapin ni Peter, natakot siya, pero dahil mahal niya ang Diyos, nagtuloy-tuloy siya. Sumunod siya. Kung ikay nag-aalinlangan, ako ba ay magpapatuloy sa pagpupuri, sa pagla-life group, sa pagbabasa ng Biblia? Baka mas mahal mo pa yung ibang bagay na nilikha niya. Asawa mo nilikha niya, anak mo nilikha niya, kung anong meron ka nilikha niya. That's why Jesus is not unfair. Siya pa nga ang magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Simple lang ang ating dinaranas na pagsubok dito at kinakaharap sa ating paglilingkod. Minsan pride lang po natin, pagmamalaki. It's time to break this hour. Because we love God. Buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Ito ang pinakamahalagang utos. Ibigin mo ang Diyos. Sundin mo siya. Obey His instruction. Sa paglilingkod, sa pagpaparangal, sa pagpupuri. Hangaan mo siya. Dahil kahanga-hanga talaga siya. Even si David sinabi, ipapahayag ko ang mga kahanga-hanga mong ang pangkamaha mong ginawa. Jesus name. Yes, Lord. Walang higit kami. Yes, Lord. Mamahalin, wala nang ang iba sasambahin, tanging ikaw lamang. Sabihin mo yan kay Jesus, awitan ang mo siya. nagmahal sa amin. Ang utos mo ay aming susundin. Yes, Lord, that is instructions. Sabihin mo kay Jesus, ibigin ka, O Diyos, nang higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Banal mong pangalan. Banal mong pangalan, itataas namin sa buong mundo'y ihahayag namin tanging pangalan mo, Jesus, ang tagapagligtas. Wala lang ang ibang mamahalin. Ibigin ka, O Diyos, nang higit sa lahat. Ibigin
buong isip at kaluluwa, habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. People of God, this is a reminders kung paano natin mamalit iibigin ng Diyos. Walang kabuluhan ang malaking pananampalataya kung walang pag-ibig. Walang kabuluhan ang ating ginagawa kung walang pag-ibig, yung pagsunod sa kanyang instruction. Mismo si Paul ang nagsabi, Amen. Sundin mo siya. Parangalan mo siya. Purihin mo siya. Pasalamatan mo lagi siya, anuman nangyayari sa buhay mo. Paglingkuran mo siya, purihin mo siya. Amen. Hallelujah, Jesus. Dahil siya'y darating, hindi natin alam. But sabi niya, maghanda kayo bawat oras. Lord, sa oras mong ito, maging matalino kami sa pag-ibig sa iyo. Kung kami may pinagtitiisan, Panginoon, Lord, ang titingnan mo pa rin ang pagsunod namin sa instruction mo, sa buhay namin, sa mga ginagawa namin. Because you called us, O God, para kay parangalan purihin. And I pray in the mighty name of Jesus, because of the Holy Spirit, isa sa bunga ng Holy Spirit, number 1 ay pag-ibig. That's why sabihin daw po natin palagi, Ephesians chapter 5 verse 18, be filled with the Holy Spirit always. Just ask to the Lord na lagi kang puspusin ng Espiritu niya upang patuloy natin siyang mahalin at parangalan. John 16 verse 13-14. Sabi ni Jesus, papadala ko ang Espiritu ko at magpaparangal siya sa akin. Panginoong Jesus, muli, O God, revive your people, the JA1 Bawan, yung tunay na pagmamahal sa iyo, ang pagsunod sa iyong instruction. In Jesus' name, Lord, bless them, O God. People of God, ang deklarasyon ay unstoppable blessing. Kung gusto mong hindi mawala, kaya sabi niya kay King Solomon, Solomon, kung susunod ka sa akin, tulad ng iyong amang si David, ang pagpapalay dadaloy sa iyo. Pero kung ako'y iyong susuwayin, mararanasan niyo, sabi niya kay King Solomon. But people of God, dahil tinanggap ka namin nagtiwala sa iyo ngayong oras na ito, in Jesus' name, that the love of the Father, the love from you, Jesus, and the love of the Holy Spirit, the character be upon us in Jesus' name. Say amen.